may nakatatak po dito na certified true copy of the digital copy on file. Now, Madam Witness, pwede po ba malaman namin nasaan po ang original ng checking ito kung alam po ninyo? Ang original copy po ng mga check-in nito ay na-shred na po siya. Okay. Bakit po siya sinred kung alam po ninyo? As per bank policy po, lahat po ng mga negotiated checks ay may retention period lang po ng 1 year. Kaya ito po ay sineshed na. Okay. So sinasabi po ninyo na ang mga cheque ay sinisred. Now, Madam Witness, pag sinabi ninyong shred, ano po ang ibig sabihin ninyo ng salitang o katagang shred? Ang meaning po ng shred, ito po ay dumadaan po siya sa machine shredder. So, napipira-piraso na po siya ng maliliit. Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo yung physical copy ng mga checking ito ay na-shred na. Ngayon, ano ang relasyon nitong digital copies na ito sa mga cheque na galing sa Land Bank na binabanggit mong cheque? Ano po ang relasyon? Yes, Ito ano po po? yung mga cheque po na na-encash po nga ni Ms. Gina Acosta. Okay. Ano ang proseso ng encashment dito po sa apat na checking ito? Kung maalala po ninyo. Ang process po na encashment namin, particularly ito pong transaction na to, ay malaki po yung amount involved. So meron pong tumatawag sa amin from cash division po ng OVP a day or two prior po doon sa encashment na Okay. meron po Sige po, tuloy po ninyo. na meron po silang for encashment nga po na 125 million. Okay. Now, Madam Witness, binanggit ninyo meron sa inyong tumatawag from the cash department ng OBP. Now, Madam Witness, ang tanong ko po, sino po ang tumatawag sa inyo from the cash department ng OBP? Kung maalala lang po ninyo. Yung sa cash division po yan ng OVP, si Ms. Queenie Masangkay po. Willie Masangkay. At sino naman po sa inyong branch ang tinatawagan ni Miss Queenie Masangkay? Ako po ang Okay po. tinatawagan Okay. niya. Now, Madam Witness, paano po ninyo nalaman na si Miss Queenie Masangkay ay from cash department ng OBP? Bali siya po yung liaison ng OVP from the cash division at siya rin po yung tumatawag po sa akin sa other banking needs po nila. Okay. So, Madam Witness, kanina binanggit ninyo na kaya tumatawag sa inyo si Miss Queenie Masangkay para i-advise kayo a day or two prior. Opo. Bakit po kailangan kayong i-advise a day or two prior sa encashment? Bali, meron po kasing cash involved limit lang po ang branch. So wala po kaming any given day na amount po for that much po. Kaya kailangan po namin itong mag-request po sa aming cash center for assistance. Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, pagkatapos po kayong tawagan ni Miss Queenie Masangkay, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? Bali po, kino-communicate po sa aming branch cashier na meron pong ganitong cash requirement po ang Office of the Vice President. At the same time po para po maka-coordinate po siya sa aming cash center for the cash transfer po. So pagkatapos po, mag-request o ma-coordinate ng inyong cashier, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? Bali po pagdating na ng cash na ito, tinatawagan ko po si Miss Queenie Masangkay po na available na po yung cash sa branch. Okay. So pagkatapos po ninyong tawagan, si Miss Queenie Masangkay, ano na po ang susunod pang mangyayari kung meron man po? Bali, pumupunta na po si Miss Gina Acosta at si Mr. Ortonio po sa branch para po mag-encash. Okay. Ngayon, binanggit po ninyo ang isang pangalang Miss Gina Acosta at Mr. Ortonio. Paano po ninyo nakilala si Miss Acosta at si Mr. Ortonio? Una ko pong nakilala si Mr. Ortonio
Kasi bali, isa po siya sa mga authorized signatories po ng OVP. And then inintroduce niya po si Miss Gina Acosta na siya po yung pay ng cheque worth 125 million po. Okay. Now, Madam Witness, pagpunta po sa inyo ni Miss Gina Acosta at ni Mr. Ortonio, ano na po ang susunod na mangyayari? Nung first encounter ko po sa kanila, bali po yung cheque na yon ay binigay po ni Miss Gina together with her identification card niya. So, finorward ko po ito sa verifier para po ma-process. So pagkatapos po ninyo i-forward sa verifier para mo-process, ano na po ang susunod na nangyari kung meron man po? Bali po, bine-verify po ito ni verifier, yung mga authorized signatories po ng cheque. And then, chinecheck niya rin po sa system kung ito po ay mayroon ng advice from the OVP para po ito ay i-release na. Okay. So pagkatapos po ma-check, kung meron ng advice, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? Na-forward na po ito sa teller para po encode sa system at para po makapag-request na po siya ng cash. Okay. So pag forward sa teller, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? Pag po na-approve na rin po ng approver, tatawagin na po niya si Miss Gina Acosta para po mapareceive niya po yung cash. Okay. So sabi ninyo, tatawagin ni approver si Miss Gina Acosta para tanggapin na yung cash. Si teller po ang tumatawag Okay. po. Tatawagin ni teller si Miss Gina Acosta para Ipa-receive na po yung ipa-receive na yung cash. Ano na po ang susunod mangyayari pagkatapos pong i-inform ni teller si Miss Gina Acosta? Bali, since malaki din nga po yung amount, ina-guide po si Gina Acosta papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash. Okay. Ngayon, may binabanggit po kayong backroom. Sino-sino po ang nasa backroom kung alam po ninyo? Noong pong unang release po noong cash, ako po ang nandoon, si teller, yung branch cashier, si Miss Gina, and then si Mr. Limuel po. Okay. Ortonio. So pagdating ninyo sa backroom, ano na po yung mga sumunod na pangyayari kung meron man po? Nirelease po yung ng teller po, after po ma-receive, doon sa cheque po, yung payment received, nirelease na po ni teller yung cash kay Miss Gina in packs po siya worth 1 million each po. Okay, so maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang nirelease kay Miss Gina Acosta? Bali 125 packs po yun. 125 packs. Okay. Now, pagkatapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari? Bali nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags.